Ano mas importante sa'yo? Pera o kapakanan ng sambayanang Pilipino? Yan ang gusto kong itanong sa BCDA at sa Clark Development Corporation o CDC dahil obvious na obvious nga ang pagsasawalang bahala nito sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Guys, alam naman natin na problema sa ngayon ang basura. Yan mismo ang sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na si President Bongbong Marcos na isa sa pangunahing dahilan kung bakit tayo binabaha at maraming nagiging biktima ang mga kalamidad na pumapasok sa bansa. Buwan-buwan na lamang ay pinapasok tayo ng mga bagyo at maraming nabibiktima na mga pamilya, mga negosyo at ang pinakamasaklap sa lahat, buhay ng tao ang nawawala. Isa sa mga tumutulong sa sambayan ng Pilipino upang makontrol ang problema sa basura ay ang Metro Clark Waste Management. Ang international standard na landfill na ito ay kayang tumanggap ng 3,000 na tonelada ng basura araw-araw. Just to give you an idea guys, ang isang truck ng basura ay wala pang 1 tonelada. At hindi lang yon, ang landfill na ito ay tumatanggap ng hazardous waste mula sa mga ospital na hindi kayang tanggapin at i-treat ng ibang landfill. Tapos nanganganib na ipahinto ang operasyon na ito ng BCDA at ng CDC? Ay, nako. Wala na ba kayo sa katinuan? Minsan napapaisip ako na bakit yung mga namumuno sa mga ahensya ng gobyerno, institusyon ng gobyerno ay parang mga hindi nag-iisip. At aside pa doon, maraming mga indigenous people na nagtatrabaho dito ang nanganganib na mawalan ng pinagkakakitaan. But wait, there's more. Alam nyo ba kung anong dahilan ng BCDA at ng CDC kung bakit ipapahinto ang operasyon ng Metro Clark Waste Management? Kung bakit ipapahinto ang operasyon ng napakagandang international standard na Metro Clark Waste Management? Grabe, parang trip-trip lang gusto daw nilang gumawa ng golf course. Sa dami-dami ng lupa ng Pilipinas na hindi nagagamit, bakit nais nyo pang kunin yung lupa na tinatambakan ng mga basura? Although malinis nga yung landfill dahil nakapunta na ako dyan, napakaayos, napakalayo ng amoy kung ikukumpara mo sa Payatas dump site. Pero di ba, isipin nyo, may posibilidad na magkaroon ng garbage crisis sa Pilipinas dahil lamang gusto ng BCDA at ng CDC na magtayo ng isang golf course. O baka naman gusto nyo lang kayo ang kumita CDC at gusto nyo mag-take over sa pangangalaga ng landfill. Well, isa yan sa mga teorya na naiisip ko pero di ba, ang kontrata ng Metro Clark Waste Management ay magtatapos sa 2049 at sana naman ang CDC at BCDA ay igalang ang batas. May kasabihan nga tayong if it's not broken, don't try to fix it. Kaya naman sana ay hayaan ng BCDA at ng CDC na mag-operate ang Metro Clark Waste Management at tugunan ang lumalaking problema sa basura ng Pilipinas. Kung ako ang tatanungin nyo, dapat patunayan muna ng CDC at BCDA na kaya nilang mag-operate ng isang landfill or gumawa sila ng landfill anywhere sa sinasakupan nila bago sila mangharas at pilitin na manguha ng property ng Kalangitan Landfill. Yun nga ay hindi nga dapat na mangyari pero mukhang yun ang gusto nilang gawin. Recently kasi nanalo na ang Metro Clark Waste Management, nagkaroon na ng writ of preliminary injunction sa RTC pero ito nga inapila ito ng CDC o ng BCDA, nag-issue ng RTO ang Court of Appeals. So may pangamba ngayon ang Kalangitan Landfill na baka pwersahang kunin sa kanila ang property nila ng mga namumuno ng CDC at ng BCDA. Sana ang mga Pilipino ay maging aware sa mga ganitong gawain ng mga ahensya ng gobyerno na obviously hindi ethical. Ito ay isang panganib sa mga investor, di ba? Isipin mo na lang, kung plano mong mag-invest dito sa Pilipinas tapos may mga ganyang ahensya na kayang-kaya nilang baluktutin ang inyong kontrata para lamang sila ang kumita. Ewan ko ba, sana makapag-isip-isip ang CDC at BCDA o sana may magsaway sa kanila, no? O di kaya sana pasukin ang isyung ito ng DENR, di ba? Department of Environment and Natural Resources dahil banta nga naman to sa ating mga kalusugan, di ba? Yung mga hazardous waste, di ba? Pwedeng mag-leak sa ibang lugar, sa lupa at mag-leak sa mga inumin at sana matakel to ng wasto. This is not rocket science na napakahirap intindihin, di ba? Napakadaling intindihin kung sino ang tama. So ayun guys, yan lamang po sa araw na ito ang ating breaking news. Once again, this is Balita at Kaalaman. Like, share, and follow para magkita-kita tayong muli sa next video. Let's do this again. Let's go!